yung tatlong palutang-lutang na sinasabi nila dyan, na nilibing at tinukay ulit nila ngayon, kung yung addict yung tatlo na yun, pwedeng makukunik. Di ba? Makukunik yung sinasabi nila na, o di ba, nakita nyo na war on drugs yan kasi itong mga to, addict. Pero, sige, unahin muna natin kasi katulad ng sinabi ko kanina, partner, yung sa mga sambongeros, kahapon, nung isang araw pala, merong mga wala daw pagkakakilanlan na mga bangkay na hinukay diyan sa sementeryo diyan sa diyan sa May Talisay, sa Batangas, kung saan nagkakaroon din ng parang search operation ng mga missing sabongeros. May dalawang bangkay na hinukay. And then, kanina, nag-announce sila na, yun, may human remains nga daw nakasama sa mga sako na kukuha dyan sa Taal Lake. Positibo sa human remains ang laman ng mga sakong na-recover ngayong araw sa Taal Lake ayon kay SOJ Rimulya. Samantala, 3 bangkay na una raw na palutang-lutang sa lawa ang hinukay ng mga otoridad sa Batangas. Na posibleng may kaugnayan sa kaso ng mga nawawalang sabongero at si Margot Gonzales magbabalita. 4 na sako ang na-recover ngayong araw ng technical divers sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa lawa ng Taal, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. 2 sa mga sako, human remains o buto ng tao ang laman, pati sa inisyal na eksaminasyon, habang ang 2 ay buhangin naman ang nasa loob. Matatandaan na isinagawa ang search sa lawa kasunod ang revelasyon ng akusadong si alias Totoy na doon itinapon ang mga nawawalang sabongero. Natagpuan daw ang mga sako sa quadrant na itinuro na rin ng mga bangkero. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy, by alias Totoy. Ribs na. Yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Ito yung cursory examination. Yun na-reveal ngayon na they're human remains. That's the cursory examination. But the laboratory and the forensic laboratory have not acted on this matter yet. Samantala sa Taal Lake raw muna nagpalutang-lutang ang 3 bangkay na hinukay kahapon ng mga otoridad sa sementeryo ng Laurel, Batangas. Wala umanong nag-claim na pamilya sa mga bangkay nang matagpuan ang mga ito noong taong 2020. Pinaghihinalaan nilang konektado ang mga ito sa isabong dahil sa sandong pang-basketball na nakita daw sa isa sa mga katawan. Ang basketball uniform na nakita, pamilyar daw sa testigong nakausap nila kahapon. There was a clue that somebody in our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. Basta merong suot may clothes na nahanap that looked familiar. Basketball uniform. Sando. Sabi ng kausap namin kahapon, familiar yan. Parang yan, malamang yan. Yun ang galing sa Lipa. Habang ang isa'y posibleng babaeng buntis na tinukot sa Lipa, Batangas na isa rin sa mga nabanggit ni alias Totoy. Dahil dito, posible umanong may nawawala ng mga sabongero bago pa ang pagkawala ng 34 na sabongero noong taong 2021. Samantala dahil sa aktibidad ngayon ng Bulkang Taal, maaring ipahinto muna ng DOJ ang search and retrieval operation. FIVOX will advise us kung pwede, kung safe o hindi. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzales, SMNI News. Preposterous. Hindi, habang pinapanood ko talagang kalokohan to si Boying. Nakakatawa nagmumukha na siyang clown At dahil sa sando, na-identify nila. Pero alam mo, gusto ko makita talaga dito, yung forensic. Doon tayo sa scientific evidence. Hindi yung pwedeng mukhang na-identify. Naghukay kayo ng matagal nang nakalibing. Tapos, ang sasabihin nyo, mukha lang. No? Tapos, bakit pinaiikot-ikot to? Hindi ko maalam bakit nagsusumbong sila sa media. Kung meron silang kaso, kasuhan na agad si Atong Ang. Tayo'y wala namang kinakampihan dito Ang sa akin lang, ang maghuhusga rito ay korte. So, bakit nyo sa amin ina-announce ang ina-announce? Ito si Boying, lagi na naman. Ganyan yan, bago magkasakit Dahil nung panahon ni Bantag, panahon ni Tebes, ganyan yan. Araw-araw yan. Kumuha pa ng spokesperson, siya rin naman salita. No? Matindi ito Yun. Ito namang isang may spokesperson na si BBM,
Simula nung kumuha ng spokesperson, di na nagsalita. Wala. Ito naman, grabe sa ano. May spokesperson, salita na salita. Tapos, lumamya yan. After Bantag Tebes, wala na yan. Ngayon, araw-araw na naman siya dito sa, lumakas na ulit kasi nangayayat siya, tumaba. So siguro yung energy niya, balik siya doon sa dati niyang hilig, yung labas siya sa TV. No? Demanda mo na lang na matapos na yan and then move on na tayo kasi puro kayo haka-haka. It's unfair, bigla kayo magbabagsak ng sasabihin nyo na ito ay posibleng may kinalaman sa war on drugs, di ba? Sabi nga ni Bato, hindi po pwedeng ganyan, puro kayo posible. No? Nag-a-announce na kayo, nagbibida-bida na kayo, for the meantime, nasisira nyo Duterte, yun naman pala, puro lang kayo posible. Ngayon, kung yan talaga may kinalaman sa war on drugs, demanda nyo. Demanda nyo sila PRRD, demanda nyo sila Bato. Tigil-tigilan na yung pagpapamedya. Partners. Ano lang pamedya na naman to. Lagi lang, alam mo yun, yung style talaga nito ni Mr. Boying, lagi lang gusto lumabas sa TV. At nagtataka ako doon yung sa sinasabi nila na 3 palutang-lutang, tapos walang nag-claim, tapos nilibing. Di ba? As pinahukay nga ulit. Baka mamaya, yung mga yun, naiisip ko lang naman baka yung mga yun, mga addict talaga. Diba? Tapos para i-connect nila para masabi nila na may patunay sila doon na ito parang galaw din ng war on drugs, yung 3 hinukay nila, yung 3 palutang-lutang na sinasabi nila dyan, na nilibing at hinukay ulit nila ngayon, kung yung addict yung 3 na yun, pwedeng makukonek. Diba? Makukonek yung sinasabi nila na diba, nakita nyo na war on drugs yan kasi etong mga to, addict. Yung tsaka partner, kahit ba makita nila nahukay nila, di ba? Yun ang issue dun naghukay sila, tagal ng patay. May i-compare ka bang DNA? Yun nga So mo itutugma yan. So nahukay, nakasando, yan yung ayan yung addict na napatay sa war on drugs. Wala kayo dyan, puro lang kayo haka-haka dyan. Bigyan nyo kami ng scientific evidence, forensic evidence. Wag yung yung sando. Tsaka lagi nilang sinasabi, meron silang mga ebidensya, meron silang mga testigo. Kung meron talaga kayo dyan, dapat sa korte na nga. Yun nga yung sabi mo, coach, na diretso sa korte. Di ba? Para wala nang alam mo yun, wala nang problema. Wala nang salitaan pa ng salitaan, wala nang bangay ng bangayan. Kasi sabi nyo, naniniwala kayo dyan kay alias Totoy. Di para mas matahimik yung pamilya kasi sila ang kawawa Yung pamilya ang pinaka parang nagigipit dito, nagigit-git Na, alam mo yan, yung may pagkakataon yan dahil tinuturo niya na war on drugs, yung pamilya na yan, magagalit sa mga Duterte, di ba? Magpupush sila ngayon. Parang, alam mo yun, yung dahil dun sa galit nila, tinatakpan nyo ng maling paniniwala o maling sinasabi. Dapat, meron tayong ebidensya Ang mahirap nga sa inyo, meron kayong ebidensya. Pag nagkagit-gita na, sasabihin nyo, sinira. Diba? Gaya nung sinasabi nila, meron silang ebidensya patungkol dyan sa EJK na yan. Sa ginawa ni Pangulong Duterte. Tapos, bandang huli, ang sinasabi nila, ang palusot nila sinira ng mga Duterte yung ebidensya. Paano yun? Diba, partners?